Epekto pa rin ng easterly, silangang bahagi ng bansa patuloy na uulanin lalo na sa northeast Luzon, Bicol Region at ilang portions ng Visayas at Eastern Mindanao. Sa kanluran ng bahagi ng Zamboanga Peninsula, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, pero sa nalalabi ng bansa magiging maliwalas pa alinsangan at partly gloomy pa rin sa bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling Sabado ng taong 2023, December 30, 2023. Ang oras nating watch ngayong umaga ay alas 10:36 na ng umaga. Araw ngayon sa pagpapaalala natin sa pagkamatay ni Gat Jose Rizal ngayong huling araw ng December 30 ngayong taon. Bago magtapos ay makapagbigay tayo ng huling report para sa huling Sabado nitong taong 2023. So far, wala masyadong ganap. Kaya diretso agad tayo sa ating data mula sa aking weather station na pinakamababang na italang temperatura na nasa 25.7 degrees Celsius kaninang 6:14 a.m. Kahapon napagtala kami nakatamtamang malinsangan pa rin at 32 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 1:48 p.m. Ibig sabihin lamang bahagyang mataas din ang ating heat index. Medyo nababawasan na naman ang ating usbong ng northeast monsoon sa bahagi ng Luzon at mas bumibigat po ang easterlies kumpara sa ating hanging amihan. Pero patuloy pa rin na makakaramdam tayo ng malamig na simoy ng temperatura sa hapon o sa gabi mga folks. So far, ang ating heat index nasa 40.4 degrees Celsius. Kaya kung itatabi natin sa heat index ni Pag-asa, inaasahang may mas mataas kaysa sa amin na nangunguna ang Masbate at ilang bahagi ng Northern Samar at Davao del Sur. So ibig sabihin lamang nito, kahapon ay halos stationary na mataas ang heat index sa kanila sa area na yan. Kahapon halos yan din ang may nangunguna sa may pinakamataas sa heat index. Ibig sabihin, parting yan ay manatiling maalinsangan. At sa ating PH6 in past 24 hours, nangunguna pa rin talaga ang Zamboanga Peninsula na may pinakamatinding alinsangan sa kanila na 36.4 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa bansa, ang Baguio City nasa almost stationary at 16.6 degrees Celsius. At sa Inola naman ang bahagi ng Dipolog City, kung mapapansin nyo, puro silangan ng bansa ang mas inuulan kumpara sa kanluran. Na umabot sa Dipolog na umabot ng 99 millimeters ang total rainfall. Wala kaming naitalang pag-ulan kahapon, so diretso agad tayo sa ating outside humidity na 73% at 1% lang ang binababa nito since last hour. So medyo nabawasan yung paglakas ng usbong ng ating amihan at bahagyang bumaba ito at 1,012 hectopascals at steady ito since last hour. So ibig sabihin medyo numinipis po ang ating northeast monsoon sa bahagi ng Luzon at yung dryness ay medyo nabawasan ng bahagya. Pero mananatiling mataas pa rin yan dahil manatiling nasa 1,012 hectopascals pa rin yan at maaari pa yung tumaas dahil kapag sa gabi umaabot pa rin ng 1,013 hectopascals yan hanggang madaling araw. Sa ating high tide and low tide status, manatiling maghapon po, low tide sa Manila Bay. So sa mga mangingisda natin ay layo-layo pa rin. Ingat na lamang sa malakas na pag-alon at sa mga matitigas ang ulo, lalo na sa northwestern Luzon, sa Pampang, sa Baybayin, bawal po muna talagang lumayag o masyadong lumayo sa lalo na sa mga naliligo dyan sa Pampang ng northwestern part ng Luzon o halos dyan sa bahagi kung saan malakas po ang daloy ng hangin at gale force winds, ay may mga mahigit 12 hours pa tayo bago yan mag-high tide, lalo na sa may pangpang ng Manila Bay. So, ibig sabihin, sa may bandang pangpang ng mga baybayin ng Northwestern Luzon, ay expected din ang malakas na alon at gale force winds dahil sa mga matitigas ng ulo ay may nadisgrasya na nga po kahapon dyan sa bahagi ng Northwestern Luzon, kabilang na ang bahagi ng La Union. Sa mga local LGUs natin, kung maaari ay magkaroon sana kayo ng coordinate at maging alisto po tayo
dahil alam kong si Pag-asa ay nagre-report din tungkol dyan sa pagtaas ng gale warning. At maging notified po sana, lalo na sa mga nasasakupan nila dyan, lalo na sa may mga baybayin sa Northern Luzon, West man yan o Mapaw, Eastern Northern Luzon, dahil inaasahang mataas po ang alon dyan na 1.2 to 1.5 to 2 meters ang taas ng alon. Delikado po yan, lalo na sa mga naliligo na mga kababayan natin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:20 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:36 PM. Ang warning gibbous ng sinag ng buwan, 91% na lamang ang illuminated nito, ay sisikat mamayang gabi 8:25 PM at inasang lulubog naman nito. Kinabukasan naman ng umaga 8:47 AM. Bagyang nakataas po sa moderate itong si Taal Volcano, so sisilipin natin yung variable radiative power nito kung sakali. So far, yung moderate nito nasa 11 megawatts lamang. So nanatiling stable lamang yung pagtaas ng kanyang magmatic intrusion at inaasahan nating nominal ang magiging thermal anomaly. Maging mapagmatsyag na lamang tayo dahil medyo may bahagyang magmatic intrusion ayon sa ating fire detection centroid na ang kanyang liwanag ay nasa 327.4 Kelvin. So medyo malakas ang baga ng magmatic intrusion nito. So maging obserbahan na lang natin, although halos stationary na yung nagiging aktibidad nitong si Taal Volcano, pero kapag kaganyan naglalaro ang kanyang magmatic intrusion, may mga ilang bahagyang anomaly sa pinakailalim nitong si Taal Volcano. So far, wala namang naitala sa ibang mga bulkan at so far, normal naman sa kasalukuyan. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at bukas na Linggo, magiging partly cloudy ating maghapon ha. So medyo magiging makulimlim ang ating Sabado hanggang bukas ng Linggo. Pero mabababa ang tsansa ng pag-ulan, at least 3% lamang ngayong araw. Pero bukas, bahagyang mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa Luzon, kabilang na Metro Manila, naglalaro sa 65 to 70%. Bukas yan ng Linggo. Pero ngayong araw, mababa ang tsansa. Pero magiging humidity, mataas ang humidity, at inaasahan natin na makulimlim at medyo magkakaroon lang ng mga ilang drizzle rains lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So take note yan, yung outside humidity natin inuulit ko nasa 71%, medyo katamtaman nito at bumababa ng 1% since last hour. Nakalimutan kong banggitin kanina. So bahagya lamang na mataas ang ating humidity. So magiging makulimlim, hazy lamang tayo at gloomy ang ating maghapon mga folks. Epekto pa rin yan ng ating umiiral na northeast monsoon kahit na ito'y numipis at mas tumitimbang ang easterlies natin ngayong araw. Samantala sa lagay ng ating panahon ngayong araw ay magiging katamtaman at maliwalas ang halos buong bansa maliban na lamang sa silangang bahagi na makikita natin sa ating rainbow infrared satellite imagery. Ay halos ang silangan ng bansa ang mas makakaranas ng mga pag-ulan lalo na sa northeastern Luzon ng Cagayan Valley area, lalo na ng Isabela, Kasiguran, Aurora at the rest ng Quezon Province sa silangang bahagi ng Luzon. Diretso na po yan hanggang Bicol Region magkakaroon po kayo dyan ng mga mas maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng ating umiiral na easterlies na pilit pa rin nagsasalubong at nagkakaroon ng mga saturation ng water vapor dyan sa may baybayin dahil mainit na po ang temperatura sa dagat Pasipiko at sinasamahan pa ito ng malamig na hangin dito sa Northern Luzon na may mga manipis na northeasterlies. At yung paglamig ng temperatura dyan na nagbubunsod po ng mas maulan sa silangang bahagi ng bansa. Kabilang na nga ang northeastern Luzon at Bicol Region, mag-isa ilang bahagi ng Northern Samar Region, Eastern Samar Region at Eastern Mindanao area. Mas uulanin ang bahagi ng Caraga at Surigao del Norte, kabilang na ang Surigao del Sur sa bahagi naman ng Mindanao. So hindi natin isa-isahin yan dahil halos kahapon ay ganun din ang naging ganap na panahon natin kahapon. Pero pagdating sa kanluran ng bansa, makikita nyo naman malinaw na halos maalinsangan pa rin at drier ang magiging panahon natin ngayon dyan. Kabilang na ang buong bahagi ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Zambales, La Union at Pangasinan area. So unexpected natin na mas tuyot pa rin ang panahon pa rin dyan, kabilang na ang bahagi ng Central Luzon at areas ng Bataan hanggang papasok na yun ng Bulacan at Metro Manila and the rest ng bahagi ng Calabarzon area. Magiging gloomy lamang sa parte nito ng NCR hanggang sa bahagi ng Batangas Laguna area dahil yung accumulation mas closest po kasi
yung saturation ng water vapor sa silangang may bayan nito ng Quezon Province, kaya naglalapit sa bahagi ng Metro Manila at Calabarzon. Kaya medyo nagiging gloomy rin tayo sa Metro Manila. Taon-taon naman yan ganyan ang nangyayari at mula sa may bahagi ng Mimaropa, mas magiging maliwalas at palinsangan po ang ating panahon ngayong araw. Magkaroon man ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ay typically isolated rain showers lamang, kabilang na ang ilang bahagi ng Southern Luzon sa Marinduque, Romblon, hanggang dyan sa may bandang Masbate. Magkakaroon lang ng mga ilang partly to mostly clouded, ilang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog dahil medyo mataas po ang saturation ng water vapor sa silangang bahagi ngayon ng Bicol Region hanggang Eastern Visayas. Pero sa kanlurang bahagi ng Visayas, mula dyan sa may bandang Panay Island at Negros Region, kabilang na ang Central Visayas, magiging katamtaman, mga ilang partly cloudy at ilang mostly cloudy lang din ng ilaw. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically ng bahagi ng Leyte, lalo na sa may bandang Maasin, Tacloban, at papasok na nga yan ng bandang base sa may bandang southern part ng Samar. So, damay na ang Eastern Samar na yan sa may Borongan City. And the rest ng Maasin City, pababa na nga yan ng Liloan, patawid ng Dinagat Island, dyan sa bahagi ng Surigao del Norte sa Mindanao. So, in the rest ng Mindanao, magiging mas maalinsangan, lalo na sa bahagi ng Bukidnon area at ilang bahagi ng Davao Region sa Davao del Norte at Davao del Sur, partly cloudy lamang. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically panandalian lamang yan. Pero gaya na aking nabanggit kanina sa bahagi ng Surigao del Norte, ilang areas ng Caraga, nagiging mostly cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan, typically moderate and some heavy rain showers mula sa Siargao Island, Katilan, Tandag, pababa na yan ng Prosperidad at San Francisco, Hinatuan, all the way hanggang Katiil. Asahan ko yan dahil nabanggit natin isang araw, may surface trap nga po tayo sa may dagat Pasipiko sa silangan bahagi ng Mindanao. Kaya magkakaroon ng paglapit itong surface trap na to na nagdulot nga ng pag-ulan hanggang ngayong araw dyan sa silangan ng Mindanao. Na nabanggit ko sa Surigao del Norte ilang areas ng Caraga. Sa kanluran naman ng Zamboanga Peninsula, nagkakaroon ng moderate and heavy rain showers. Although clustered na heavy rain showers ito sa bahagi ng Dapitan, Oroqueta City at Sindangan. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha hanggang dyan sa may bandang Usami City, all the way sa may bandang Zamboanga del Sur sa Pagadian City, Kabasalan, Ipil, all the way hanggang sa siyudad ng Zamboanga. So, although magiging mataas pa rin ang temperatura ng areas ng Zamboanga Peninsula, pero asahan ninyo ang mga ilang clusterized na mga moderate and some heavy rain showers magay sa isla ng Basilan at Hulusulo. Magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa potensyal na pagbaha just in case. Pero the rest ng BARMM, dyan mula sa may bandang Marawi, Kapatagan, pababa ng Cotabato City, sa bahagi ng Sorsogen ay magiging maaliwalas, maalinsangan po ang temperatura. Huwag masyadong magbibilan sa tinding sikat ng araw. Pababa na yan kasama na ang Coronadal hanggang General Santos at Sarangani. Huwag masyadong magbibilan sa tinding sikat ng araw. Magkaroon man ng tsansa na sa 44% daw ang naka-forecast dyan na uulanin, ay hindi naman din ito nagtatagal at panandalian lamang. So okay lamang po kung uulanin kayo dyan, at least may ibsan na matinding alinsangan. So nalalabi ng ating bansa, magiging katamtaman ng lagay ng panahon, mas magiging drier po at maalinsangan sa kanluran ng bansa, maliban na lamang sa silangang bahagi ng bansa natin na masyadong mataas po ang ating water vapor surface dahil nga po sa easterly. So asahan natin ang silangan ng bansa, tuloy-tuloy yan hanggang sa susunod na buwan na po na tuloy-tuloy silang makakaranas ng mas maulap at higher saturation ng kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Normal na po yan at ilang beses na po natin ipapaliwanag yan kapag tuwing buwan ng Disyembre hanggang sa unang buwan ng January, mas uulanin ang silangang bahagi nito ng ating bansa. Sa lagay naman ating tropical cyclone assessment monitoring, wala tayong magiging komento rito dahil halos normal na po at wala tayong ini-expect na pagtatapos ng taon na magkakaroon pa tayo ng pamunuho ng sama ng panahon. Yung binabantayan natin na surface trap, hindi po tuloy-tuloy na nag-accumulate ito kaya gaya na aking sinabi, totally nag-dissolve din siya, hindi po natuloy yung development ng posibleng low pressure area dito sa may bandang Marshall Islands. However, kung sisilipin natin ang computer models, medyo may mga ilang surface trap o shallow circulation na nakikita natin sa may bandang Marshall Islands according kay GPS, pero hindi masyado agresibo kay ECMWF at mga ilang trough lamang na namumuo na lalapit sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, nagdadala lamang na may kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung ni-expect natin na low pressure area ay mukhang malabo po talagang mangyari mga folks.
Dahil kung sisilipin natin yung latest convergence, na-dissolve na po siya, ayan, sa may bandang Marshall Islands. Meron nga lang nakikitaan tayo na ilang Coriolis effect sa may bandang equatorial, pero halos mid-Pacific na po ito. At wala pang significant kung ito ay magkakaroon ng upward low convection sa ngayon, bagamat meron siyang kontrahangin o divergence development dahil nga rin sa epekto ng Coriolis effect sa may bandang Marshall Islands. Pero dulon-dulo na po ito, halos mid-Pacific na siya. So tingnan natin, baka galing na aking analysis nung nakarang araw pa ay mga unang linggo ng January na natin iyan mako-confirm kung magkakaroon ng panibagong kasunod na low pressure area o isang shallow circulation dyan sa may bandang Marshall Islands. Mag-update tayo. Dahil yung nanggagaling sa Marshall Islands, mataas ang kanyang vorticity pero maaaring trough na lamang ang magdudulot dyan. At sasama na lamang siya sa pinaka-wind shear nito na naglalaro sa 18 kilometers per hour at magiging trough lamang na magpapaulan kung sakali sa may bandang Guam at kung lalapit ito ng bandang Palau ay magdudulot lamang ng trough, shallow trough at magkakaroon ng surface trough development na magpapaulan naman sa may bandang eastern section sa Mindanao. Malamang next week na po yan o sa unang linggo ng bagong taon na 2024. Dahil sa mga computer models natin, negative po tayo at wala tayong masyadong magiging komento dyan o magiging report ngayong araw. Samantala, diretsyon na natin sa ating wave height. Ito nga po ang ating sinasabi na nung nakarang araw ay napakataas po ng alon dyan sa may bandang northern part ng Luzon, sa seaboard, ay nagkaroon nga po ng disgrasya sa may parting La Union. Kaya nagsara nga daw po ang local government units natin dyan sa may La Union, sa may Baybayin, sa San Juan, La Union. Nagsara po sila ng mga beaches dahil may nadisgrasya at under investigation pa nga daw umano ayon sa lumalabas sa mga balita. May nalunod daw na 2 teenager daw o mga kabataan dahil sa malakas o mataas ang alon. Pero hindi tayo nagkulang ng paalala palagi na mataas nga po talaga ang alon dyan nung nakaraang araw. Ngayon, medyo naglalaro po yung taas ng alon natin dyan sa silangang seaboards ng bansa, especially sa northeastern Luzon hanggang Visayas at Mindanao. At inasa natin na medyo unti-unting lumalayo yung mataas na alon na 1.25. Pakiramdaman na lamang ninyo, lalo na sa may kanlurang hilaga ng Luzon, dahil medyo kumakalma na unti-unti yung alon dyan sa bahagi ng La Union hanggang bandang Ilocos Sur. Pero expected sa loob ng 24 oras, unti-unti lalakas muli yan dahil matindi pa rin ang daloy ng ating northeasterlies dyan sa bandang northern Luzon area. So, pinapayuhan ko na lamang na wag na lamang munang lumayag ngayong araw dyan sa may babayin ng Northern Luzon, kabilang na ang eastern portions ng ating bansa hanggang dyan sa may bandang Samar region. Then naglalaro pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon at expected pa rin ang gale force winds. Dahil bukod sa malakas ang hangin dulot ng northeasterlies, malakas din ang hangin dulot naman ng easterlies. Pero mainit na temperatura ng hangin ito. So, sana maging aral yan sa ating mga local government units. Magkaroon sila ng patrolling at magkaroon sana sila ng mga warning signs dyan na kapag tumataas ang alon ay mag-restrain po ang ating mga kababayan na pumalaot sa karagatan kapag ganyan malalakas ang pag-alon. At narito naman ating 3-day to 8 weather forecast para sa huling Sabado ng December 23, December 30, 2023.
At hanggang dito na lang po ating weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Sabado ng 2023, December 30, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang na anytime sa aking website, www.pimoweather.com. Bukod sa Facebook page ko para sa mga real-time natin, almost real-time na mga weather events na nanggagaling sa aking weather station at mga lalo na sa mga data feeds na automatic na minamanipulate na aking web page mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.